kung titignan natin ay mukha na ngang walang kawala ang pagiging local ni Ange Kouame dahil sa isang mabigat na key point na basihan ng FIBA na nasa kanilang guideline mismo para ikonsidera nila na maging isang local player ang isang manlalaro na hindi nga native ng isang bansa o hindi citizen ng isang bansa, at ang tinutukoy natin na guideline ay ang 10 years residency. Nakita natin na nakasulat dito na 2016 na dumating nga si Ange Kouame sa Pilipinas at sa 2026 ay makukumpleto na niya ang 10 years residency na kailangan ng FIBA para mabigyan si Ange Kouame ng exemption na maging local player ng Gilas team. Gaano nga ba kalakas ang Gilas kapag nasa lineup ang isang Kai Sotto, Ange Kouame, AJ Edo, Milora Brown at may Junmar pa na nakaalalay? Masasabi natin na kapag ang mga bigs na ito ang naglaro sa FIBA World Cup ay tatapatan talaga nila ang mabibigat na bigs ng mga top teams sa FIBA. Oras na lamang ang hinihintay natin at gagawa na ng ingay sa 2026 ang update na ito tungkol kay Ange Kouame. Sakto na nasa halos kalahati pa lang tayo ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kaya makikita natin ang kompletong lineup na ito ng mga bigs ng Gilas. Maglalaro pa rin naman si Ange Kouame sa Southeast Asian Games at sa 3x3 na kung saan dito ay eligible si Ange Kouame. Target nila na makuha ang gold medal sa division na ito ng basketball at may chance nga rin ang lineup natin dito na manalo. Magsisimula ang laro ni na Ange Kouame sa Southeast Asian Games sa 3x3 o 3 vs 3 sa December 10 at mabilisan lamang ang kompetisyon na ito. Halos 3 araw lamang ang event o torneyong ito. Nakita naman natin si Kai na sumasabay na nga sa session ng Kushigaya sa ensayo, isang indikasyon na ang comeback ay papalapit na para sa ating big man na si Kai Sotto. Siya talaga ang napupuna sa Gilas kung size ang usapan at hindi naman tayo binibigo ni Kai. Malakasan talaga ang impact na kanyang nagagawa para sa Gilas team. Mapapansin natin na nawala yung malakasang atake ng Gilas sa loob ng paint, yung salpak pang sentro talaga noong wala na nga si Kai, pero heto na nga malapit na maging 100% si Kai sa kanyang recovery. Dagdag pwersa sa loob ng paint. Makikita ulit natin yung mga plays na kagaya nito, reverse dunk mula sa ating big man na si Kai Sotto, at siya lang talaga ang gumagawa nito sa Gilas team. Knockout play na pang highlight, easy basket. Ito ang ambag ng isang big man na ang height ay halos nasa 7'3". Yung focus muna natin ngayong Disyembre ay sa Southeast Asian Games. Magiging isang challenge ang pagdepensa sa ating championship title dahil sakto lang ang lakas ng ating lineup, pero tiwala tayo na ang saktong ito ay may kakayahan at sasapat para makuha natin ang kampyonato. Yun nga lang, hindi rin maiiwasan na mangamba tayo dahil sa pabago-bagong rules nila sa eligibility ng mga players at talaga namang nag-a-attempt ang ating mga kalaban na talunin tayo sa kahit na ano pa mang paraan na kaya nilang gawin. Kagaya ng Cambodia last SEA Games, halos lahat ng starting 5 nila ay parang naturalized player. Yun naman masasabi natin na all locals ang labanan at laking Pinas talaga ang mga players natin. Matagal na naglaro dito sa ating bansa mula sa mga college schools, PBA at Batang Gilas members nga rin noon ang bumubuo sa Final 12 natin. Sa history ng Southeast Asian Games, Gilas ang naghari ng mahabang panahon. Tayo ang parang Australian team sa torneyong ito, team to beat ika nga nila, kaya talaga namang pinaghahandaan tayo ng ating kalaban. Lahat ng taktika na pwede nilang gamitin on court at off court tungkol sa mga rules ay kanilang ang gagamitin. May pressure nga rin ng konti kay Coach Norman Black ang torneyong ito dahil biglang may call up siya. Siya naman ngayon ang hahawak sa Gilas at ang misyon ay depensahan o kunin ulit natin ang championship title ngayong 2025 sa larangan ng basketball dito sa Southeast Asian Games. Kung magiging steady na nga ganito ang patakaran ng Southeast Asian Games tungkol sa eligibility ng mga players, walang naturalized, mga qualified as local lang talaga ng mga bansa ang maglalaro, ay para sa atin magiging maganda pa rin ito para may challenge sa ating mga local players na kailangan nilang pagbutihin palagi at tiyakin na nakakaangat ang laro natin dito sa Southeast Asia, at magiging isang magandang oportunidad nga rin ito para ma-showcase ang lakas ng all locals natin at dumami pa ang mga half Pinoy na hindi pa nga local at maaga silang gagawa ng solusyon para maging eligible local na sila ng ating Gilas team.